I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Sa akin, yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. 3 treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na-affect. Yun ang bagong update sa interview, no, ni Chris Aquino. At sa kaniyang dinadaing na karamdaman ngayon, nagpapasalamat siya sa Carmelite Sisters ayon sa post niya kay Bishop Socrates Villegas. Pero napansin ako na nagpapasalamat siya sa ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga kaibigan nila, Tatag ni Felix Manalo, sa pagpapahid ng langis. Ito ang post ni Chris, no? Pinapahiran siya ng langis ng Iglesia ni Cristo. Siguro sasabihin ng iba na okay na naman siguro yan, basta panalangin lang. Pero alam nyo, ito'y isang sinkretismo. At alam nyo ba na dumami na ang mga celebrities na natangay talaga sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit? Dahil sa kanilang propaganda na ang simbahang Katoliko, paulit-ulit na ito, ay may mga aral na galing at hango sa mga pagano. Ulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Iyon ang aklat Katoliko na ginagamit nila. At nagiging epektibo ito lalo na sa mga inosenteng Katoliko, kilala man at hindi kilala. Kaya sa punto por punto, ito ang tatalakayin natin mga kapatid at sasagutin natin. Samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. Makasama ninyo at sa mga bago pa lang at sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko. May isa tayong pananampalataya at katuwiran channel kung saan tinatalakay din natin ang mga issue na may kaugnayan sa ating pananampalataya at katuwiran, Fides Quarens Intellectum. At itong ating channel na ito na maliban ng talakay sa mga issue na tinitira ng ibang sikta, lalo na din ang issue may kaugnayan sa ating politika. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Welcome po. At ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay at sasagutin itong tera ng ministro ng INC. Bago lang, ito ang bahagi sa interview ni Chris Aquino na noon natin natalakay natin na maliban sa mga ekspertong doktors sa mga ganitong karamdaman, mas mabuti din na magpasuri sa tinatawag na Ministry of Liberation ng Simbahang Katoliko. Bakit? Dahil si Saint Luis de Montfort, may binanggit siya na ang dahilan umano, lalo na pag may nabuong unholy ties. Sa mga hindi alam kung ano yung unholy ties, tinatalakay na natin yan. Pwede niyong hanapin dito sa video natin. Yung nabuong unholy ties na hindi naputol ay magdudulot ng
iba't ibang karamdaman. Ito ang interview ni Chris. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Sa akin, yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. 3 treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na Emosyon talaga na aapektahan. At sa kanyang post dito, no, sabi niya, it's been a few months. I didn't want to pass until I had definite info as my update. First, thank you for praying for me, for us. Thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. No. Healing oil. Meron din silang healing oil. No. Sa iba siguro, ang naisipan ay wala naman sigurong problema sa ganyan. Pero, meron tayong bilang Katoliko pananampalataya na tinatawag na sabi pa ni Michael Liama, nakakaawa, wala advocate o pungsoy. Posible din na maraming mga pampaswerte at hindi lang yan, yung posibleng nabuong hatred o anger o kaya'y unholy ties, kailangan talaga yan na ma-break. No? So, sabi ni St. Louis de Montfort, dahil daw umano sa mga nabuong unholy ties, yun ang dahilan kung bakit may mga iba't ibang karamdaman ang karamihan. At di alam ng karamihan na merong breaking of unholy ties. No? So, mag-ingat din sa paglapit sa iba't ibang pananampalataya, lalo na pag pinaghalo-halo mo yan, hindi na yan tinatawag na ecumenism. Ang tawag niyan ay syncretism. No? Yung syncretism, kinocombine mo ang pananampalatayang Katoliko sa pananampalataya ng ibang sikta. Napaka-peligro yan. Dahil sa Biblia nga, napaka-istrikto ang mga apostoles. 2 Juan 1:10-11, ang binanggit diyan na pag may pupunta sa inyong bahay na magtuturo ng ibang pananampalataya na hindi aral ng mga apostoles, huwag ninyo silang tanggapin. Napaka-istrikto sila talaga para maprotektahan lalo na sa syncretism. Okay, so ating tatalakayin itong mga propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo sa pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko, lalo na malapit na ang Disyembre 25 at ito'y palagi nilang ginagamit na ipinagdiwang ng simbahang Katoliko ang kapistahan ng mga pagano gamit ang mga aklat Katoliko. Pero pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Antabayanan ninyo, tatalakayin natin, gagamitin natin at ipresentar natin yung mga aklat na binabanggit ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa ating pananampalatayang Katoliko. Sister Mamaiste, Sister Fe Alusa, The Goddess 461, at Sister Rowena Jamero, Mati Puno, watching from Taiwan habang nagkakape. Masarap yan sa malamig na panahon, sister. At kay kapatid na Babs Fink, Sister Eda Aspera, watching from Zamboanga, Sibugay. Adolfo Sabunod, at kay Brother Romel E. Palma, na palagi pong nagpapalala sa atin that God bless you and Mama Mary loves you. Sister Nida Grafe, watching from Hong Kong. Rene Seda,
Shout out po. Shout out kay kapatid na Rene Seda. At si Sister Babs Fink watching from Bavaria, Germany. And Rene Seda watching from Palawan. At brother pala si Matipuno. Sorry, kala ko sister eh. Brother Matipuno pala. Happy Life Vlog! Shout out from Kuwait! At kay Sister Jenny Portugaleza watching from Kuwait din. Isang pinagpala sa gabi sa ating lahat mga kapatid. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa Brother Junret. At may bigyan naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanyang greetings at sa kanyang gospel reflection. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan man sulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan po. So, muli paalala na ating Panginoon sa Kristo, gabi-gabi dito pinapaalala sa atin po sa pamamagitan ng punto por punto na ang sabi niya sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo. So, kumusta na po ba ang pakikinig nyo sa mga salita niya? Namumunga na ba? No? At namumunga na ba ng pagbabago at pagsunod sa mga utos niya? Dahil dito po talaga tayo huhukuman pagdating ng panahon, lalo na pagdating ng ating kamatayan. Paalala lang po yan gabi-gabi. Ngayon, dumako na po tayo sa dito may maganda tayong matututunan na aral, no, dito sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Martes. Ito po ay ayon kay San Lucas chapter 19 verse 1 to 10, no. Para sa mga hindi po nakapagsimba kanina, no, nandito po gabi-gabi ang ebanghelyo at ang aral ng ating Panginoon sa Kristo para ating sundin. Nung araw na yun, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagangalang Zakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit say, napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ng ito. Nalipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Yan, konti pagninilay lamang po na ating ebanghelyo ngayong araw ng Martes, no? Naalala ko po itong pagka nababasa ko po ito at narinig ko itong ebanghelyo natin ito, naalala ko, naikwento ko na po siguro dati sa inyo ito, no? May isang lalaki na ganito po ang ano niya, no? Hindi siya ganong kapandak pero maliit siya, payat. So mayroon po akong kaibigan, naging kaibigan ko na 'yon, no, nung active pa ako sa charismatic at yung lugar po namin noon, second floor siya kapag naggagawain kami pagka feast day, lalo na pag Sunday. Alam niyo po kung gaano karami yung tao noon, no, umaabot ng 2,000 hanggang 5,000 kada Sunday po 'yun, ha. Gano'n karami at gano'n kalaki yung building na 'yon. Tapos
Pagka medyo maaga-aga, doon ako sa St. Joseph, the Workman Parish, doon kasi ako na-install bilang lay minister po, no? So, alam mo, may isang, may isang tao nga, yung nabagay ko na dati dito, ang pangalan niya mismo, Zaccheo. So, siguro dahil din dito, hindi, parang nabalita ako, hindi naman niya talaga ano yun eh, hindi naman niya talaga pangalan yata. Dahil pandak siya, maliit siya at payat. Pero may edad niya eh, ganun din, mga parang 40 o 50 plus na rin siya. Alam mo po, kada punta ko doon, lagi siya nandun. Kung gaano kalaki yung building na yun, ini-imagine ko, lagi siya may hawak na walis nga, nabanggit ko na dati. Walis siya ng walis, kada makita mo may hawak na walis. No? Doon sa mismong venue ng dadausan namin ng feast, doon sa gawain sa charismatic, nandun din siya for almost, imagine mo gaano kalaki yung building na yon, kasi 2,000-3,000 tao, ganun kalaki siya, lilinisin niya yun. Tapos pati po doon sa, ipera pa yung simbahan talaga sa parokya namin. Nandun din siya lagi, no? At mapapansin mo sa kanya, no? Maliit siya, payat, pero napakalakas. Kada makita nga namin, no, over almost 3 to 4 times, minsan 3, 4, nandun ako doon sa gawain namin yon a week. Lagi siya nandun at parang mapapansin mo hindi siya nagkakasakit at malakas na malakas. Pero mo, walis siya na walis, walang tigil kada makita mo. No? Makita mo sa kanya yung dedication niya, no? Sa paglilingkod sa Diyos, at wala siyang pinag-aralan, wala siyang pera, wala siyang talent. Anong binigay niya sa kanya? Anong binigay niya sa Diyos para paglingkuran siya? Binigay niya konting kakayahan niya. Ano 'yun? Yung kaya niya lang gawin, pagwawalis. No, so ibig sabihin wala tayong madadahilan na, "Ay, Lord, wala akong talent. Lord, wala akong ganito. Hindi ako makakapaglingkod sa iyo." No. There's a lot of way, kahit walang-wala ka, imposibleng wala kang maibigay sa Diyos. Tama, no? So naalala ko po rito sa ating ebanghelyo, pansinin niyo, no? Ah, pansinin niyo dito at grabe yung pag-describe sa isang tao. Sabi niya, napakapandak. So ini-imagine natin yung napakapandak na yon, hindi lang siya, mas maliit pa sa pandak, no? So kumbaga ang pandak ay 4'11", 4'8", 4 lang, no? Something 4 feet lang. Eh malamang ito mga masaktong 4 lang to sa sobrang pandak daw eh, no? Napakapandak, no? Pero tingnan niyo po ang nangyari dito. Kahit napakapandak niya, pansinin niyo, sino ba 'to si Zaccheo? Kahit napakapandak niya, ang description niya isang mayaman, no? Na isang puno ng publikano at nangangalang Zaccheo. Alam niyo po ba, no, tradition, no? Sa tradition, sa church tradition natin, ito pala si Zaccheo, bakit siya mayaman? Isa pala siya sa mga commissioner, kumbaga wala pang COA no, wala pang commission on audit, no? Isa siyang commissioner, actually mas mabigat pa, mas mataas pa dun sa nagta-tax collector lang si Mateo. Siya commissioner talaga, kaya pala mayaman. So, in other words, dun sa Jericho yun, yung in between yun, yung dinadaanan ng mga nangangalakal, so tax siya ng tax ng tax ng tax. At noon, wala namang mga ano yun, kundi pag nag-tax sila, pwede nang dagdagan, napupunta sa kanila yung ano. Sa dami nung nangangalakal everyday, no, nang commission siya doon, eh, napakayaman niya talaga, no? So hindi gano'n kaano yung ano niya, no, ang kayamanan niya, hindi basta-basta, dahil commissioner nga ang tawag sa kanya, kaya siya sa mga puno, no, pinuno ng mga publikano, no? Pero pansinin niyo nung mabalitaan niya si Jesus, pansinin niyo, alam niya yung ano niya, no, alam niya yung physical structure siya, maliit siya, eh. Pero pansinin niyo, gumawa siya ng paraan, no? Umakyat siya sa puno ng sikamoro. At ang mapapansin natin dito, pag-akyat niya sa sikamoro, anong nangyari? Dahil sa sakripisyo niya, napansin siya ni Jesus. Napansin siya ni Jesus at sabi sa kanya, bumaba ka dyan, kailangan ko tumuloy sa bahay mo. Nung napansin niya, pumunta pa si Jesus sa bahay niya. And then after that, yung conversion nangyari.
Nagbalik loob siya, pansinin niyo, nagbalik loob siya, ibinigay niya yung kalahati at times 4 pa, no? Yung mga pinag-utang niya, yung mga kung ano man ang ano niya. So, tuwang-tuwa si Jesus. Ano sabi niya? Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ang galing ng sequence niya, no? So, dito, mapapansin natin, wala sa ano, no? Wala sa physical structure natin. Wala dun sa kalagayan ng buhay natin. Wala dun sa mayaman ka, mahirap ka, matangkad ka, gwapo ka, o pandak ka, isang malit na tao ka lang. So dito, pinapakita sa atin, wala sa physical structure, wala sa kalagayan ng tao para makapagbalik loob sa Diyos, no? So anybody, lahat. Kaya pala dumating siya, sabi niya rito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. So wala siyang pinipili. Wala, lahat. Kaya ito, napakapandak. Yung iba malalaking tao, yung iba mayayaman, yung iba mahihirap. They're willing. No? They're willing to go back to Jesus. Tayo po, may kanya-kanyang sikamoro din. No? Ano ba yung mga sikamoro niyan? Para tayo mapansin ng Diyos. Yan na yung mga paglilingkod natin, pananampalataya natin, at ang pagsisikap natin na talagang mapalapit at magbago para sa Kanya. Doon pala yung sikreto nun. You just need to sacrifice para mapansin ka niya. Ang ganda ng ano rito, ang ganda ng sequence, napansin, no? Napansin si Zaccheo at pumunta pa siya sa bahay niya. So yung pala yun, yung mga sikamoro natin sa buhay, yung mga pagsasakripisyo natin, ngayon tinawag tayo. Ako nga tinatawag gabi-gabi, no? Kahit pagod sa trabaho, ang sarap din matulog dahil talagang physical ang trabaho. Pero sabi niya, Angel, tinatawag kita, oras na para ipalaganap mo ang mabuti kong balita. Junri, oras na para ikaw naman ay mangaral sa online. Jando, Romel, Wendell, oras na para kayo naman ay magtrabaho sa ubasan ko. So lahat pala tayo dahil sa pagsasakripisyo natin, pansin ninyo, napapansin tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos, at napakasarap. Nandun yung sinasabi ng pinakahuling niyang binanggit, napakasarap. Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayan ng ito. So mga kapatid, alam na po natin ngayon ang sikreto, no? So wala sa yaman yan, wala sa physical structures mo, kapatid. Umakyat ka lang sa sikamoro. Ano ibig sabihin nun? Lumapit ka, hanapin mo siya, magsakripisyo ka para sa kanya, isa lang ang sigurado rito. Mapapansin at mapapansin ka niya, at sabi nga, pupunta ako sa bahay mo. Ibig sabihin, dahil doon sa ginagawa mong sakripisyo, mananahan siya sa iyo. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa magta-topic ngayon, si Brother Wendell Talibong. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. Brother Angel. At sa pagkakataong ito, atin namang ibigay ngayon ang greetings kay Brother Wendell Talibong at kasama na doon ng kanyang pagbigay sa atin ng kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell Talibong. Good evening, Brad Jando, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Katoliko man at hindi Katoliko. Okay. Okay, good evening, Brad Jando. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Katoliko man o hindi Katoliko, at may nasilip ako dito na komento bago tayo magsimula. Ito ang pahayag ni Jeffrey Tolentino. Hello. Saan sa Biblia mabasa ang Iglesia ni Manalo? Wala yan sa Biblia. Kaya
Nangangagaw lang yan ng Iglesia ni Cristo kahit sa mga aklat Katoliko. Pero nasa Pasugo Ninyo Magazine na kung sino ang nagtatag, siya ang may-ari. Malinaw naman sa tinatawag na Artikulos de Incorporación para Pul 4 na lagdaan ni Felix Manalo, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization are, marami sila, isa lang si Felix Manalo. Kaya Iglesia ni Manalo na nagtatago sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, pastor ka ba? Kung pastor ka o pare ka, di ba nag-aaral ka ng Biblia? So ngayon, kung talagang marunong ka sa Biblia, saan makita o mabasa ang Iglesia ni Manalo? Wala yan sa Biblia, Iglesia ni Manalo. Kaya yung aral ninyo talagang wala sa Biblia dahil wala naman kayong sariling Biblia. Namimili at nakibasa lang. Yun ha? Mas mabuting lilinawin natin yan dahil tinatalakay kasi natin nabasa natin yung si Chris Aquino nagpapahid ng langis. May banal na langis daw ang Iglesia ni Manalo. Thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. At may biblical healing verses daw. So ito na ay palatandaan na target nila na matangay si Chris Aquino sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. No? Lalo na nasa karamdaman si Chris Aquino. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Sa akin yung simpleng ubot-sipon, automatic pagiging pneumonia. 3 treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na-affect. At sa post ni Chris Aquino, nagpasalamat siya sa Carmelites Monastery, mga madre at kay Bishop Socrates Villegas, Archbishop Villegas, pero binanggit din niya dito ang ministro ni Felix Manalo at ang INC sa isinagawa na pagpapahid ng langis umano sa INC. So, siguro sa iba na walang background, parang sasabihin nila, okay lang siguro yan. Pero malinaw na ito'y isang syncretismo. At nauna nating tinatalakay na sa karamdaman ni Chris, mas mabuti din na lumapit sa Ministry of Liberation dahil kung maalala natin yung pahayag ni St. Louis de Montfort na dami daw mga nagkakasakit sa iba't ibang mga karamdaman at na ospital dahil sa nabuong soul ties na hindi pa naputol. Kailangan talaga. Ngayon, bakit maraming mga celebrities ang natangay lalo na sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Una, ginagamit nila yung mga aklat Katoliko tulad nito, mga luma ng aklat, no, A Christian Feast, Handbook of Christian Feast and Customs. Hindi na ito makita ninyo basta-basta. Ito, Early Christian's Art. Bawat mga ministro, meron talaga nito, bahagi na nila sa mga pandoktrina at pangangaral. Bakit? Dahil sa kanilang propaganda, ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng aral galing sa mga pagano. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon.
Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Kung wala kayong kopya nito at wala kayong background mga kapatid sa mga aklat na pinagputol-putol ng mga ministro dahil nagiging bahagi na talaga ito sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko ang pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko. So kung wala kayong mga ganito, edi delikadong mapauo talaga kayo. Lalo na ang aklat na ito, ginagamit din nila sa kanilang telebisyon, mga propaganda at lalo na sa isinagawa nila na mga pandoktrina para sabihin ang Katoliko ay nagtuturo ng mga aral galing sa mga pagano. Bakit? Sa pahina 99 ipatuloy sa 100 na pahina, ito kasi ang mabasa. Ang pagsasakristyano ng pagsamba ng Diyos ng araw, Sun God, ang lumikha ng Pasko. Ginawa ni Aurelian taong 270, ang ika-25 ng Disyembre, ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na isang pagdiriwang ng imperyo pagkatapos ng tagumpay ng iglesia. Ito ang ginawang araw ng kapanganakan ng tunay na araw bilang Pasko. Yan. Ginagamit nila ito na aklat. So, at sasabihin ng mga ministro, di ba? Klarong-klaro diyan na isinakristyano ng simbahang Katoliko ang paganong kapistahan. Kaya nagdiwang ng Disyembre 25. Lilinawin muna natin mga kapatid dahil ginagamit nila ito laban sa simbahang Katoliko at nagiging epektibo din ang kanilang mga pagputol-putol. Bakit? Ang dami nang natangay. Oo, may mabasa tayong isinakristyano ang paganong kapistahan. Malinaw yan. Pero, hindi ibig sabihin na kung isinakristyano ang paganong kapistahan, ang paganong kapistahan, yon ang ating ipinagdiwang. Kaya nga, isinakristyano, pinalitan ng kristyanong selebrasyon. Pero ang pagka-identify sa December 25 na kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay mas nauna pa sa pitsa ng mga pagano. Bakit? Kung pag-aralan natin mga kapatid, tingnan natin ang kasaysayan, ikumpara natin. Pero sasabihin nila, bakit isinakristyano yung pagan festival kung nauna na ang mga Kristiyano na nagdiwang sa Disyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil ginagamit itong December 25 mga kapatid na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo para talunin ang kapistahan ng mga pagano na kapanganakan sa Diyos-Diyosan nilang haring araw, yung tinatawag na Sol Invictus, ang conquered God na ipinagdiwang din sa December 25. Kaya pinalabas natin mga Katoliko na yung Kristiyanong Katoliko natalo ang selebrasyon ng mga pagano sa pamamagitan ng pagdiwang natin sa totoong Panginoon at totoong araw, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo, may pinutol sila sa aklat. Kung tingnan natin ang karugtong sa binasa nila na pahina 99, ito ang iniwasan nila.
as early as 200, that is before the connection with the worship of Roman emperors as the Son. The comparison of Christ with Son was becoming quite frequent in Christian writers. Yun ang pinutol nila sa naturang aklat, mga kapatid. Delikado talaga, no? Pag pinagchap-chap nila. Ang kinontra natin, mga kapatid, hindi ang aklat na sinulat ng pare, kundi ang maling unawa nila o pili talagang minamali nila ang referensya ng ang pare ang nagsulat, ginawa nilang diferensya. At hindi mismo ang referensya na sulat ng pare ang kinontra natin. Bagkus, sinusuportahan pa natin, mga kapatid, ng iba pang mga history dahil pinagchap-chap nila ang referensya at nagiging diferensya. Kaya kinongkumpleto lang natin, mga kapatid, ang tunay na pangyayari kung bakit sinasabi sa referensya na ang may akda ay isang pare para di natin iligaw ang mga inosente sa kaparasong referensya na pinaputol-putol lang nito mga bulaang mga ngaral. At tandaan natin, kahit sa Biblia, merong binanggit na araw ng katuweran. Araw, ibig ba sabihin, dahil may araw ng katuweran at ang mga pagano ay nagsimba ng araw, ang araw ng katuweran sa Biblia ay galing na din sa mga pagano. Saan yan? Malakay, Kapitulo 4, chapter 4, verse 2. Ito mabasa natin. But for you, revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings, and you will go out and live like calves released from the stall. See? Sa Biblia may binanggit diyan na araw ng katuwiran. Napakalinaw, mga kapatid. Ibig ba sabihin dahil may araw ng katuwiran, yung nakasulat na araw sa Biblia ay tumutukoy na sa Diyos ng mga pagano? Hindi. At ang pagdiriwang natin sa Pasko, sa Disyembre 25, yung pagbibigay natin ng mga regalo tuwing araw ng Pasko, alam nyo, ang mga konseptong yan, napaka-biblical yan. Bakit? Unang nagbigay ng regalo, bisita mismo ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. Di ba? At kung tingnan natin ang mabasa sa Esther Kapitulo 9, versikulo 22, ito din ang ating mabasa, mga kapatid. As the time when the Jews got relief from the enemies, and the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into the day of celebration, he wrote them to observe the days as days of feasting and joy, and giving presents of food and to one another, and gifts to the poor. So nakita niyo, may pagbibigayan ng mga regalo diyan, mga kapatid. So dito pa lang, makita natin na mismo ang mga Hudyo ay nagdiwang na ng kapistahan, at sa kanilang pagdiriwang ng kapistahan, may pagbibigayan ng regalo at pagsasaya. Ngayon, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, ginagamit din nila ang iba pang aklat Katoliko para mailigaw ang mga inosinteng Katoliko. Kaya dapat meron din kayo nito. Ang aklat na ang pamagat ay The Externals of the Catholic Church by Monsignor Jan Sullivan. Ito kasi ang mabasa. December 25 was called the birthday of the Son,
and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all throughout the empire. Oh, see? Sinasabi nila, di ba malinaw na nasa aklat mismo ng simbahang Katoliko yan? Pero napakalinaw naman ang sinabi sa naturang aklat na sinabi lang diyan na ang December 25 ay tinatawag na araw ng kapanganakan sa Haring Araw. Pero hindi sinabi diyan na pinanggalingan ito sa piyesta ng kapanganakan, lalo na sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Dahil bago mag-quote ng referensya na ginagamit nila mga kapatid na diferensya, dapat tingnan natin ang kasaysayan. Una, ikumpara natin. Yung Sol Invictus, kailan ba yan pinagdiwang kumpara sa pagdiriwang ng mga Kristiyano? Kahit nga, tingnan ninyo ang Wikipedia, makita ninyo yan. Ito ang mabasa. Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. In 274 Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So napakalinaw, 274 ipinagdiwang mga kapatid. Ang pagdeklarar sa paganong emperador ng Roma na si Aurelian, yung kapistahan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang tanong, mga kapatid, napakalayo na at late na masyado dahil mas nauna na ang pag-identify ng mga early Christians sa December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sa mga early manuscript na na-translate sa English, mga kapatid, isinulat sa mga naunang mga Kristiyano na noong 1st hanggang 3rd century ay may pagdiriwang na para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, si St. Theophilus, sabi niya, we ought to celebrate the birthday of our Lord on that day, whosoever the 25th of December shall happen. So, kailan yon? Mga 171 Anno Domini na yan. 2nd century yan. Si St. Irenaeus, sa ika-3 century, sabi niya, in this work, Adversus Heresies, identify the conception of Jesus as March 25 and link it to the crucifixion at the time of the equinox, with the birth of Jesus 9 months after December 25 at the time of the solstice. So, napakalinaw, mga kapatid, ang mabasa natin sa kasaysayan. Kaya, kung ikumpara natin yung propaganda nila na ang ating pagdiriwang galing sa mga pagano, napakalayo, mga kapatid. Matawag mo bang sa paganismo ang Kapaskuhan kung mas nauna nang inihayag sa mga naunang Kristiyano ang December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo kaysa panahon na pagtukoy nitong kapistahan ng Sol Invictus? Napakalinaw, December 25, nabasa natin, Nativity of our Lord Jesus identified 70 to 250 Anno Domini sa mga Kristiyano. Samantalang yung Sol Invictus, the unconquered God, na ipinagdiwang ng mga pagano noon, ay idineklara ni ni Emperor Aurelian sa taong 225. See? Napakalinaw, mga kapatid. Napakalayo ang gap sa panahon kung kilan ginamit
ng dalawang grupo ang Disyembre 25. Kaya mag-ingat sa ganitong mga propaganda ng mga anti-Katoliko. No? At hindi lang yan. Ginagamit pa nila itong aklat na ito, The Christian Feast and Customs, at palagi nilang ginagamit ito mga kapatid. Bakit? Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo sa paggamit. Pinag-chap-chap kasi ito, kaya mag-ingat kayo para di kayo mabiktima sa pag-chap-chap lamang nila. Ito. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Yan. Ang ginawa ng ministro at yung mga miyembro naman, pinabasa lang ng Pasubo Magazine, o di na pasubo na. No? Dahil biktima sila sa pag-chap-chap. Bakit? Dahil may iniwasan kasi ang mga ministro ni Felix Manalo. O kaya ANC incomplete, no? Ito lang ang binasa niya sa pahina 61. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of Mithras cult were held all throughout the empire. Yon. Pero alam nyo ba kung ano ang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan nila mga kapatid. Pakita ko ang page na ginagamit ng mga ministro. Ito. Iniwasan nila diyan ang salitang however. Sa huling bahagi, may nakita kayo. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. So, yun ang mabasa diyan mga kapatid na iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. So, daming nabiktima sa putol-putol talaga. Kaya mag-ingat. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil dami na ngayon ang mga siktang tatag lamang ng tao. Di po ba? Isa na nito ang kay Felix Manalo, kay Kibuloy, kay Eliseo Soriano, at daming mga inosinteng nadala. Kaya ibalik natin ang katesismo sa bawat bahay para yung mga anak ninyo ay di matangay nito mga bulaang mga ngaral. So dito lang muna tayo, Brad Jando.